Sa Mateo, chapter 12, verse 38-50, si Jesus ang palatandaan mula sa langit. So, bakit po? Anong nangyayari? Kasi po, nagbago bigla yung tono ng mga skriba, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo. Biglang nagbago ulit yung tono ng kanilang pananalita. Sa unang part, so sa 38 to 42, makikita po natin dito yung isang pangyayari o pag-uusap kung saan ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo ay hiningan si Jesus ng palatandaan. So itong mga eskriba, itong mga tagapagturo ng kautusan, itong mga Pariseo, ang hilig-hilig nilang manghingi ng signs mula sa ating Panginoong Jesucristo. Lagi silang naghihingi ng palatandaan. Kasi di ba po sumisikat na ang ating Panginoong Jesucristo, nakahayag na kung sino siya, kung ano yung pinapahayag niya sa kanyang sarili. Siya ay gumagawa ng mga himala, pagpapagaling ng mga may sakit. Di ba po? At itong at marami na rin po maniniwala, marami na tagasunod ang ating Panginoong Jesucristo na naniniwala na siya ay propeta mula sa Diyos. Siya na nga ang pinangakong tagapagligtas. So, ganun na po yung paniniwala ng ibang mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, itong mga Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan, ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya lagi silang nanghihingi ng signs o ng palatandaan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po sa verse 38, sinasabi, sabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Biglang nagbago yung tono ng mga skriba o ng mga tagapagturo ng kautusan at Pariseo. Biglang nilang tinawag si Jesus bilang guro at gusto nilang makakita ng palatandaan mula kay Jesus. So, bakit? So, ang dami na nilang masaksihan. Bakit pa nila kailangan ng palatandaan? So, nakakapagtaka na sa dami ng mga himalang ginawa ni Jesus, mga pagpapagaling, pagbuhay ng patay, pagpapalayas ng demonyo, at ilan sa mga Pariseo, ito ay present. At nasaksihan po nila ang mga himalang ito. Pero naghahanap pa rin sila at naghingi pa rin sila ng tanda at katibayan kay Jesus. So, bakit? So, pag naghanap ba sila ng palatandaan, maniniwala na sila. Halimbawa, sa ating pong mga tao, minsan mahilig tayo maghingi ng signs. So, siguro po, naghingi na kayo ng signs dati, no? Na pag, halimbawa, gumaling lamang ako sa sakit ko, maniniwala na ako sa Panginoon. Di ba, may mga gano'n? Alisin lang ng Panginoon itong problema ko sa buhay, maniniwala na ako, isusunin ko na ang buhay ko sa Kanya. So, ang mga tao, madalas naghahanap muna ng katibayan. Iba gano'n naman talaga ang nature ng tao. Sinabi mong matalino ka. O sige, anong problema mapapakita mo sa akin para mapatunayan mong matalino ka? So, gano'n din sa panahong ito. So, yung mga hindi pa rin naniniwala, naghahanap pa rin sila ng signs para hindi pa rin sapat yung signs o yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila. At dito po, sa mga Pariseo ito, sa mga leader ng reliyosong grupong ito, ang kanilang pagnanais na makakita ng tanda ay isa lamang sa mga paraan ng paghahangad nilang itakwil ang ating Panginoon Jesucristo. So, patuloy silang naghahanap ng butas sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung matatandaan po ninyo, di ba, noong panahon na pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga Pariseo ay nagdala ng babaeng mangangalunya sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Tinanong nila, di ba? Ano po ang dapat gawin sa babaeng ito? Di ba ito nasusulat sa utusan ni Moises na dapat batuhin hanggang sa kamatayan yung babae
So, doon pa lamang po, sa panahon ngayon, ni mali. So, naghahanap lamang sila ng butas sa ating Panginoong Jesucristo. At gayon din po dito, katatapos lang ng ating Panginoong Jesucristo na magpalayas ng demonyo. Di ba, doon tayo nanggaling, katatapos lang ng pangyayaring kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpalayas ng demonyo. So, it's a sign. Kung titingnan po natin, isa na yung tanda. Di ba, may rebuke na nga ng ating Panginoong Jesucristo. Kinontra niya na yung akusasyon sa kanya na kaya siya nakakapagpagaling o nakapagpalayas ng demonyo ay dahil sa kapangyarihan ni Satanas. So, kinontra niya na ito. Mariin niya ng kinontra ito. Pero dito, patuloy pa rin na humihingi ng katibayan, ng tanda, ang mga Pariseyo. Hindi upang sila ay maniwala after that sign, kundi para maghanap ulit ng butas upang tuligsain ang ating Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, mapapatunayan nila sa kanilang sarili na si Jesus nga ay kung sino ang inaakala nilang pagkatao niya. Kasi Jesus ay isang sugo ni Satanas. So, ano ngayon ang naging tugon ng ating Panginoong Jesus? Sa 39 to 42, makikita po natin o mababasa natin, sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Jesus instantly refuses them. So, tumanggi ang ating Panginoong Jesucristo na magpakita pa ng himala o sabi natin, magsakyan itong mga nasa isip ng mga Pariseyo. Kasi alam naman ng ating Panginoong Jesucristo yung dahilan kung bakit nila nais pang o kung bakit sila naghihingi ng tanda. Alam ng ating Panginoong Jesucristo yan, kaya Jesus instantly refuses their request. Hindi na kailangan magbigay pa dahil marami na siyang nagawang himala. Pinili nilang hindi maniwala at kung ano pa ang sinasabi nila to discredit Jesus. Diba ganun ang mga Pariseyo? Kaya tinawag sila, sabi ng ating Panginoong Jesus sa verse 39, lahing masama at taksil sa Diyos. Hindi lamang po ang mga Pariseyo yung kinokondena o kinokontra ng ating Panginoong Jesucristo, kundi pati na rin po yung malawak na kultura ng mga Israelita sa kaniyang panahon. Sa kabuuan, ang mga tao ng Israel noon at hanggang sa ngayon, may mga ilan po sa mga Israelita pa rin ang tumatanggi kay Jesus bilang Mesiyas o Kristo. Tinawag niyang taksil sa Diyos ang bansang nakapaligid sa kanya o ang itong mga Israelita. Ginamit niya ang ilustrasyon mula sa lumang tipan na tumutukoy sa espiritual na kawalan ng katapatan sa Diyos. Dahil si Jesus ang anak ng Diyos at ang tunay na Mesiyas, ang pagtanggi sa kanya ay mahahalin tulad sa pagtalikod ng isang tao sa sarili niyang kabiyak para sa iba. Dahil masama at taksil sa Diyos. Dahil sino ba ang bayang Israel? Di ba po, ang bayang Israel, ang bayang pinili ng Diyos. May tipan ang Diyos at ang Israel. Katulad po ng malanggit kanina ni Kuya Kano, na sa may tipan ang bayan ng Israel at ang Diyos. Pero anong nangyari sa kabila ng kanilang pagtipan? Ang bayang Israel po mismo, ang mga Israelita o ang bayan ng Diyos, ang lahing pinili ng Diyos mismo, ang tumatanggi sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari
kay Propeta Jonah. Sa mga taong sadyang tumatangging maniwala, sinabi ni Jesus na walang ibibigay na tanda. Ang tanging karagdagang tandang ipapakita sa mga tao ito na nag-aalinlangan, partikular na po sa mga nabubuhay noong panahon ni Jesus o doon sa mga taong kausap niya, ay ang tanda ni Propeta Jonas. Sa pagpapaliwanag ng kanyang ibig sabihin, binanggit ni Kristo ang unang pagkakataon ang kanyang sariling kamatayan at muling pagkabuhay ayon kay Mateo. So first time niya po itong binanggit o pinaliwanag. At ang ginawa niya nga po, kinuha niyang ilustrasyon o paglalarawan ay ang nangyaring himala patungkol sa buhay ni Propeta Jonas. Si Jonas ay isang propeta mula sa limang tipan na inutusan ng Diyos na pumunta sa masamang lungsod ng Ninive upang mangaral laban dito. Again din po, sa huli, tumanggi si Jonas na pumunta sa Ninive. Diba? Instead na pumunta siya sa direksyon ito, sa kabilang direksyon siya pumunta. So habang siya ay nakasakay sa isang barko, biglang bumagyo. Diba? Halos mawasak yung kanyang barkong sinasakyan. So, sabi niya doon sa mga kasama niya sa barko, siya ang dahilan kung bakit nagkakagayon yung panahon. Kaya sinabi niya, itapon siya sa dagat. Diba? Itapon siya sa dagat. At nung siya po ay nasa dagat, isang malaking isda ang lumamon o ang kumain sa kanya at siya ay nanatili doon ng 3 araw. At pagkalipas nga po ng 3 araw, siya ay ininuwa ng isda sa tuyong lupa. So, ganun din po, diba, sa tuwing ang mga Pariseyo ay nanghihingi ng tanda mula sa ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang pinapaliwanag, ang kanyang binibigay ay yung mangyayari sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sadyang, tama po ang pagkakatanda sa dyan. Sabi ng mga Pariseyo, diba po, noong panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagagalit sa templo. Tinanong siya ng mga Pariseyo, anong karapatan mo upang gawin ito? Anong maipapakita mo sa aming himala para maniwala kami sa iyo? So tinanong siya ng Pariseyo, at tugon ng ating Panginoong Jesucristo, gigibain ang templo at itatayo sa loob ng 3 araw pagkatapos ng 3 araw o sa 3 araw. So, ang ating Panginoong Jesucristo, na tuwing ang mga tagapagturo ng kautusan, ang mga Pariseyong ito, ay naghihingi ng tanda, ang lagi niyang sinasagot ay yung kanyang nalalapit na kamatayan at muling pagkabuhay. So, bakit kaya? Bakit ito yung laging tugon ng Panginoon sa mga tagapagturo ng kautusan? Iniisip ko siguro dapat alam ng mga Pariseyo at ng mga tagapagturo ng kautusan ang bagay na ito na mangyayari sa Mesiyas o sa Kristo, pinangako ng Diyos. Diba? Sinabi po, sinulat sa aklat ng Isaiah, yung madalas po natin mag-idad po, ano yung mangyayari sa buhay ng Kristo o ni Jesus? So, bakit hindi nauunawaan ng mga tagapagturo, itong mga naturingang tagapagturo ng kautusan, yung mangyayari kay Jesus? Kaya siguro, iyon, yung dahilan kung bakit tuwing naghahanap sila ng banda, ito ang sagot ng ating Panginoon sa Kristo. Dapat kasi mismo, una, itong mga Pariseyo at mga tagapagturo ang unang makaunawa kung sino siya. Kasi sila ay nag-aaral at nagtuturo ng kautusan. So, it's a reminder for them. Diba po? Sinabi ni Jesus ang isang himalang may katulad na elemento ang magaganap bilang bahagi ng kanyang ministeryo. Mananatili siya ng 3 araw at 3 gabi sa ikaibuturan ng lupa.
Hindi tahasang binanggit ni Jesus ang muling pagkabuhay, ngunit ipinahiwatig niya na hindi siya mananatili sa lupa pagkalipas ng 3 araw. So verses 41 to 42 ay makikita po natin dito. Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na ito ang sasaksi laban sa inyong lahing masama at taksil. Sa Diyos, sabi ko, sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas, ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, sasaksirin ang reyna ng Seba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. So bahagi po ng pagpuna ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga kapanahon o dun sa mga kanyang mga kausap ay ang katotohanang maging ang mga bansang masasama at hindi kumilala sa tunay na Diyos tulad ng Ninive ay handang magsisi nang marinig nila ang mensahe mula sa Diyos. Maging ang hari ng masamang lungsod na iyon o ng Ninive ay nagsisi na dumating si Jonas upang ipangaral ang tungkol sa paghukom ng Diyos. So, sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na mismo mga taga-ibang bayan. So, foreign land ang mga Ninevites o ang Ninive. Pero sila po mismo rin, nung sila ay pangaralan ni Propeta Jonas tungkol sa Diyos, sila ay nagsisi at tumalikod ang mga kasalanan. Pero itong mga Israelita, itong mga kausap ng ating Panginoon sa Kristo, face to face, present sila, karamihan sa kanila present during na gumagawa ang ating Panginoon sa Kristo ng mga himala sa kanyang pangangaral. Ilan sa kanila ay naturuan kasama sa audience ng ating Panginoon sa Kristo sa mga sermons niya. Diba? Pero itong mga to, ayaw nila maniwala. Sinabi, higit pa kay Jonas ang naririto. Hindi na propeta ng Diyos, hindi na propeta ng Diyos yung nagtuturo, kundi mismo ang Diyos na ang nagtuturo sa kanila. Diba? Pero itong mga kausap ng ating mga Panginoon sa Kristo, itong mga Israelita, itong mga tagapagturo ng utusan at Pariseo, ang titigas ng kanilang mga puso. Ayaw pa rin nilang maniwala. Ayaw pa rin nilang tanggapin kung sino si Kristo Jesus. And then, sa araw na iyon, o ang sasaksanin ang reyna ng Seba laban sa lahing ito. Na naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang masaksihan ng karunungan ni Solomon, ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. So dito po makikita natin sa 41 and 42 na sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na yung ibang bayan pa ang tatanggap sa ating Panginoon o tatanggap sa Kanya, sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi naman ang sinasabi sa kasulatan na mismo ang sariling bayan ng tagapagligtas ay hindi siya tatanggapin. Sinabi ngayon ni Jesus na minarin ito na higit pa kay Solomon na tumutukoy sa kanyang sarili bilang Mesiyas. Naglakbay ang reyna ng Sheba patungong Israel upang pakinggan si Solomon. Sa kabilang banda, ang henerasyon ng mga Israelita ay hindi lamang tumanggap sa Mesiyas, na higit na dakila kaysa sino mang hari na siyang personal na nagpakita at gumawa ng mga himala sa harap mismo nila. Jesus declared himself to be greater than the temple,
greater than the prophets, greater than the kings. His words and deeds prove to be true as with the prophecies of the scriptures. So, ipinahayag niya na siya ay mas dakila sa mga propeta ng mga Israelita, sa mga naging hari ng Israel. Ngunit, ang mga Israelita ay patuloy pa rin tumatanggi o tinatanggi ang ating Panginoon sa Kristo. So, John 20 verse 29 ang sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. So, ito po verse na ito ay nangyari kay Thomas. Kay Thomas ang doctor, yun po yung naging kanyang pagkakakilanlan. Sapagkat hindi siya naniniwala sa pahayag ng mga kasama niyang apostol na muling nilang nakita ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, maliban na lamang na maisuot ko yung daliri sa butas ng kanyang kamay at yung kanyang kamay sa sugat sa tagiliran ng ating Panginoong Jesucristo. Tsaka pa lamang siya maniniwala. At nung point na ito na nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo muli sa mga disipulo at kasama na si Thomas, sinabi sa kanya, naniniwala ka ba na ba dahil nakita mo ako? At isang magandang paalala sa bawat isa sa atin, pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. Sa panahon po natin, si Kristo mismo ay sapat ng tanda upang tayo ay maniwala sa Kanya. Patuloy na ipinapahayag sa kasalukuyang panahon kung sino si Kristo. Si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao at bumaba dito sa lupa. Siya ay namatay. Siya ay libing. At siya ay muling nabuhay. At maraming tao ang nagpapatotoo sa katotohanan ito. You are asking for a sign? That Jesus is the sign from God. Si Jesus ang palatandaang mula sa langit. So, hindi na po natin kailangan maghanap pa dahil si Jesus mismo. At napaanan tayo sa panahon na ito kasi Jesus is a waymaker. Si Kristo ay gumagawa kumikilos sa buhay ng bawat isa. Si Jesus ang gumawa ng paraan kung bakit ko siya nakilala. At so, susunod po na mga talata, dito ay pinakita ng ating Panginoon sa Kristo yung magiging kahihinatnan ng mga taong tatanggi kung sino si Jesus o ang mapanganib na pagtanggi kay Jesus. So, verses 43 to 45. Sabi po, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman at malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahi. Ito. Nagbabala ang ating Panginoong Jesucristo para sa masamang lahi. Ito. So, pertaining pa rin siya sa mga kausap ng Israelita o sa mga Israelita na hindi tumanggap sa Kanya bilang Mesiyas. Inilarawan ni Jesus ang isang demonyong umalis sa isang tao, ngunit hindi nakahanap ng ibang makitirhan. Bumalik ang demonyo sa tao at nakita nito ang nitong dating bahay o ang dating sinapian
na malinis at maayos na. At inanyayahan pa niya ang ibang demonyo. So, nagsama pa siya ng 7 pang mas masasamang demonyo upang mas lumala ang kalagayan nito. Kaysa noong hindi pa ito napapalaya, ginamit ni Jesus ang paghahalintulad na ito upang magpapala tungkol sa katulad na kahihinatnan para sa mga taong sa kanyang panahon. So, ang isang demonyo ay maaari lamang manahan sa isang tao kung makikita niyang itong walang laman. So, sa buhay ng isang tao, hindi tinitingnan ng demonyo kung ang kanyang buhay ay malinis, hindi marumi, maayos, siya ay moralista, siya ay mabuting tao. Hindi tinitingnan ng demonyo yung buhay ng tao. Ang tinitingnan ng demonyo, sino ang nasa loob ng puso at buhay ng taong ito. Ang demonyo ay maaari lamang manahan sa isang tao kung makikita niya ito ay walang laman. Kung ito ay walang nananahan na espiritu ni Jesucristo. Kung ito ay walang laman, walang pakialam ang demonyo. Kung ito man ay nalinisan, naayos na. So, walang tutol ang dyablo kung ang kanyang bahay ay winalis at pinaganda. Kung isang tao man ay walang espiritu ng Diyos sa kanyang buhay, maaari siyang pananahanan ng masamang espiritu. Maaari pa rin siyang gamitin ng dyablo. At sa atin po, alam naman po natin, papalag po tayo sapagkat ang isang taong tunay na sumampalataya sa Panginoon sa Kristo ay may Espiritu Santo. Sino ba ang Diyos Espiritu Santo? Espiritu Santo. Diba? Dinescribe siya ng ating Panginoon sa Kristo. Tagapagtanggol. Bang tayo ay nandito sa lupa o ang mga mananampalatayang maiiwan ng ating Panginoon sa Kristo. Pag alis ng ating Panginoon sa Kristo, may bababa upang maging kapalit niya. Ang ating tagapaggabay, tagapagtanggol, at ito ang Espiritu Santo na mananahay sa buhay ng bawat mananampalataya. Ngunit, kung isang tao tumatanggi sa ating Panginoong Jesucristo ay tumatanggi rin sa banal na Espiritu sapagkat sila ay isa. Iisa sila. Kaya kung tumatanggi ka sa Panginoon Jesucristo, tinatanggihan mo din na manahan sa iyo ang banal na Espiritu. At ano ang mangyayari sa isang tao tumatanggi sa banal na Espiritu? Magiging mas malala ang kalagayan ng tao ito. So ito po ay paalala din po sa bawat isa sa atin na patuloy tayong makinig sa banal na Espiritu sa ating mga buhay. Sa susunod po na mga talata ay tinukoy ni Jesus ang kanyang tunay na pamilya. Habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas ng sinagoga dahil nais nila siyang makausap. Nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang
sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Iyon ang aking ina at mga kapatid. Hindi ba po, sa mga makaraang talata, last week sinabi po na ang ina at mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo ay pumunta kung nasa ng ating Panginoong Jesucristo kasi nais nila siya makausap dahil baka daw ang ating Panginoong Jesucristo ay nawawala na sa katinuan. So, kaya sila pumunta upang makausap ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, bilang tugon ng ating Panginoong Jesucristo, itinuro niya ang kanyang mga alagad na sinabi na sila ang kanyang ina at mga kapatid. He declares that anyone who does the will of his Father in heaven is his brothers and sisters and mother, establishing the idea that those who follow Christ and do God's will are meant to be connected like family. So ito yung tugon ng ating Panginoong Jesucristo sa mga taong tumatanggi sa Kanya. So una po, ang mga taong tumatanggi sa ating Panginoong Jesucristo ay magiging mas malala ang kalagayan ng kanilang buhay. At ang mga taong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sinabi dito, sila ang aking ina at mga kapatid. Ituturing na pamilya. Tuturing na pamilya. Isang napakagandang katotohanan para sa bawat isa sa atin. Na mula sa dating kaaway, tayo ay dating kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit, sabi sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay binigyan na ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Ito na ngayon yung kalagayan ng mga tao tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Sila ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Dahil iyon ang kalooban ng Diyos sa tao. Tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Iyon ang gusto ng Diyos sa atin. Tanggapin natin ang inaalok ni Kristo. At kung masusunod natin ang kalooban ng Diyos na ito sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Ipinahayag ni Jesus ang kanyang sarili bilang sugo ng Diyos, na siya ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon at tagapagligtas. So ito yung patuloy na sinasabi, ipinahayag ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry, sa kanyang pangangaral, na siya ang sugo ng Diyos. Siya ang anak ng Diyos. At siya ang Panginoon at ang binangakong tagapagligtas. Makikita o nakita. Ipinakita ito ng ating Panginoon sa Kristo doon sa mga taong nabuhay ng panahon niya, sa mga Israelita. Siya ay nangaral sa mga templo, nagpagaling sa mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo. At ito ay sapat na at higit pang tanda. Kaya kailangan ng isang tao upang siya ay maniwala. At ito ay nahayag sa atin sa kasalukuyang panahon. Nahayag na ang kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang kamatayan napatawad ang ating mga kasalanan at sa kanyang muling pagkabuhay. Tayo ay may buhay na walang hanggan.
Ang tanong sa bawat isa sa atin, tinanggap mo na ba ang katotohanan ito? Tinanggap mo na ba ang kapahayagang ito patungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Punuin natin ang ating mga buhay sa pamamagitan ni Kristo upang sa ating mga buhay ay hindi na makapasok ang mga tukso, ang masamang espiritu. Hayaan natin na ang banal na espiritu ang patuloy na maghari sa ating mga buhay. Nang sa gayon, hindi tayo magkasala at maghulog pa sa mga tukso. At tayo pong lahat ay iniimbitahan ni Jesucristo na maging parte ng kanyang pamilya. Open for all, hindi lamang sa mga piling tao. It's open for all. Lahat ay inaanyayahan na maging parte ng pamilya ng Diyos. Ano lamang ang kailangang gawin? Tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin mo yung katotohanan na ipinahahayag ng Diyos. Dahil hindi lamang tayo tinawag ni Jesus upang maliwala sa Kanya. Tinatawag niya tayo tanggapin siya, mamuhay sa Kanya, at maging bahagi ng Kanyang pamilya. Muling mga kapatid, si Jesucristo mismo ang tanda, ang sugo mula sa langit. Kaya hindi na po natin kailangan pang maghanap ng iba pang dahilan upang tayo ay maniwala at tanggapin si Kristo. Dahil si Kristo, ang kanyang biyaya, ang kanyang habag ay sapat na at higit pa para paniwalaan natin na si Kristo ang nag-iisa at tunay at buhay na Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa at kay Kristo lamang.